po isang malalim po munang hinga. Dapat magkukorus pa ako, kaso nakita ko yung dancers. Parang sabi, ate, nihingal na kami. No, but it's okay because we after the fast, singing and praising, there's also time to sing solemnly to the Lord. So let's take a deep breath before we sing our worship to our Jesus. Hallelujah. Kagabi po, yung aking anak na si Migo, meron siyang awi dito sa may lip niya. Hindi ko alam kung kagat ng langgam or what. Basta meron siyang awi, kagat ng lamok siguro. Tapos hindi niya, kinakamot niya, ayaw niya matulog. Mama, I don't know how to sleep. I don't know how. Tapos sabi ko, is it awi? Sabi niya, yes, it's awi. Tapos sabi ko, for the awi to go away, can you pray for it? You pray for the awi to go away. Alam ko naman na hindi mo hawala yung awi niya. But I told him, Migo, can you pray for it to go away? Hinawakan niya, tapos sabi niya, Lord, please help my awi go away. Hindi ganun kalinaw pero yun yung message. Tapos after niya mag-pray, after niya mag-amen, hindi na niya pinapansin yung awi. Sabi ko, aba, parang nawala. I'm not thinking na sobrang nawala yung awi niya, but I'm thinking that he started trusting that his pain, whatever he was feeling, went away. And I hope that we also have that type of childlike faith. Na kung may masakit, may kulang, merong hindi sapat, you can just go to the Lord in prayer and ask for it to go away. And He is our way maker. He will make a way so that you can overcome. I hope that today, we channel that childlike faith. Yung parang si Migo na nag-pray na mawala yung awi niya. Kahit ando naman talaga, natanggal pa rin ni Lord yung fear, yung doubt. And that is our prayer for today, that we all have that childlike faith. We worship and we praise you, Jesus, for being our amazing way maker. We know you are here, you are moving, you are working. We know you are making miraculous things. And we just continue to worship you. You are
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never Declare stop this in your heart. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop We are removing all types of doubt and fear in this place right now in Jesus' name. We all believe and we all have faith that Jesus is working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who Let's sing it you once are. more. You are our waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Jesus, that is who you are. All that we said and more, that is who you are. And we will continue singing of your greatness. We will continue singing about how you never fail, you never change, you always stay the same, and you are our Yahweh. The world will change, but your words, you will never change, Jesus. We thank you, Lord. Yes, Jesus, we continue to worship you. From the first break of light to last days, every echo of time, every
that you have touched and you will continue to touch and embrace everyone. Everyone in this place coming to you in faith, coming to you believing with a childlike faith. We thank you because your power is here, your presence is here, and you will make yourself felt in this place. We worship you, we lift your name on high, and we will all shout, hallelujah and hallelujah. Praise God. Now we may all take our seats. Good morning po sa ating lahat. Can you greet your seatmate? Good morning. Okay, this time, can you greet him or her in Korean? Naalala niyo pa po ba ang Korean version ng good morning? Remember, tatanggalin lang po natin ang R and say, good morning. Yan. So, gusto niyo po bang turuan ko kayo ulit ng another Korean word or words or phrase sa morning na to? O wag na lang kasi hindi niyo naman nakikita ang may use. Ano? Sige, turuan ko po kayong bumati ng Merry Christmas in Korean. Ready na po kayo? Okay, so makinig kasi napakahalaga po ng pronunciation pagdating sa Korean language. Okay, so ang Merry Christmas po in Korean is Merry Christmas. Sige nga po, ulitin nyo. Merry Christmas. Ayan. O, batiin nyo po Merry Christmas in Korean ng inyong katabi. Ayan. Pang-manifest po yan sa mga gustong pumunta ng Korea next year. Yes. Marunong na po kayong mag-Korean. Merry Christmas. So, it's the last day of November po, meaning, syempre, tomorrow is December. So, Merry Christmas po sa bawat isa. Okay. So, we're still on our theme for the month of November, preparing for greatness. Prepared na po ba tayo sa greatness? Wow, praise God. So sana po talaga ay ihanda natin kasi coming 2026, marami pong gagawin si Lord na malalaking bagay sa ating pong buhay. Amen po? Sige po, before we start, can we say a short prayer? Let's pray. Father God, we praise you and we honor you. Indeed, you are here in this place. We invite your holy presence to be with each one of us right now. Iba-iba po ang pinagdadaanan at sitwasyon namin. And we pray, Lord God, that as you be with us today, may we receive and feel the warmth of your embrace. Affirming each one na siya po ay minamahal. Salamat po sa iyong salita sa umagang ito. Open our minds and our hearts to receive your message. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Our topic for this morning is influence with kindness. Pakisabi po, kindness. As we prepare for greatness po, aanhin naman po natin ang greatness kung bulok naman ang ating character. Diba? Parang aanhin mo yung ang taas ng position mo, marami kang pera, pero masama ang ugali. Parang mas okay pa na hindi ganun taas ang posisyon mo, hindi ganun karami ang pera, pero alam mong maayos ang character mo, nakapattern ka after God, I think that would be much better. Kaya pag-uusapan po natin this morning is influence with kindness. Okay, kindness. Ang aim po natin is to know and apply the 3 C's of kindness that would merit the favor of God and people. Philippians chapter 4 verses 8 to 9. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise,
think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. So part po ito ng letter ni Paul sa mga believers po in Philippi o sa Philippians. In-encourage niya po sila to think about these virtues. Ano po? Kasi naniniwala po si Paul na if they think about these things, it will affect kung ano po yung magiging actions and words nila. And it also applies to us. Kung anong laman ng ating isipan, bumababa sa puso, lalabas sa bibig, lalabas sa ating mga actions. So, kung ina-encourage po tayo ni Paul to think about these things, ang tanong ko po sa bawat isa, ano po ang iniisip natin ngayon? At yung totoong iniisip natin will be revealed through our actions. So, ngayon, next question, ano naman ang ginagawa natin? Kasi again, babalik rin lang natin, magre-reflect po siya sa kung anong iniisip natin. Po. So this past week, meron po akong both bad and good example para po dito sa sinabi, in-encourage si Paul sa mga Philippians. So this week, I was assigned to attend a meeting po, a hearing actually sa Congress. It's about House bills. Ito po yung mga bago maging batas. So mga bills muna sila para i-legalize po yung medical use ng cannabis. Sino po nakakaalam na cannabis? Guard? So yung cannabis, alam mo yung cannabis, marijuana po. No? So medical use, meron pong nagpo-propose na sa batas ang legal na paggamit. Sa totoo lang, wala po siyang connection sa work ko. At originally, hindi talaga ako yung pinapa-attend sa meeting na yon. Nagkataon na yung the original person who's supposed to attend the meeting ay hindi sila available. Incidentally, hindi rin talaga ako dapat available ng date na yon kasi may meeting din ako na ako yung magli-lead ng meeting. So hindi ko siya pwedeng iwanan. Kaso, parang no choice na. No, dumating sa point na kahit na nakikiusap, parang feeling ko fino-force na din ako na hindi pwede, kailangan kang umattend. So nagsa-struggle ako kasi I was thinking about itong meeting na to, ito yung work ko, accomplishment ko to, tapos hindi ko siya magawa. Dahil kailangan ko umattend sa Congress ng isang hearing. So sige, inayos ko na lang, nakisuyo na lang ako sa mga kasama ko. So para maka-attend po ako sa meeting, nag-request po ako na makagamit ng vehicle ng office namin na ihatid po ako at sana sunduin din. Pero dahil din pong limited din yung aming vehicle, sabi sa akin, baka mahatid ka lang, hindi ka masundo. Sabi ko, sige, at least mahatid. Nakausap na yung driver and all, na-arrange siya. Then came nung Tuesday morning, naghihintay ako sa driver namin, hindi siya dumating on time. Nape-pressure ako kasi Congress, hindi yata ako pwedeng malate. So, hindi na ako naghintay, nag-grab na ako papunta doon. So, gumamit na ako ng sarili kong pera para makapunta. So, pagdating ko doon, ang una kong, medyo na-surprise ako kasi parang sa buong department, sa Department of Agriculture po ako, sa buong department, ako lang yun nandun, walang ibang representative. So, parang ako, hindi pwede. Alam niyo po yung sa hearing, yung may resource person, yung nagmi-Mr. Chair, ano po Mr. Chair, ganon. Walang representative yung department namin. So natakot ako, baka mapa-Mr. Chair ako. Hindi pwede, hindi ko alam po. So nape-pressure ako. Pero in short, may dumating naman po mangilan-gilan at nakita ko po na yung attendance pala namin ay hindi talaga siya sobrang crucial doon sa meeting na yon. So naisip ko, hindi, nagsayang ako ng oras. For 2 hours, nakinig po ako doon, tapos hindi naman ako susunduin, so nag-grab ulit ako. So yun yung feeling ko all throughout. Feeling ko nag-aksaya ako ng panahon, ng pera. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ko yung nandoon, naiwanan ko, ganyan, bakit ganito, bakit ganun.
Pagbalik ko ng office, abutan ko pa po yung meeting, pero bad trip na ako. Nasira na yung mood ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos para doon sa meeting namin. Hindi ko magawa ng maayos yung work ko. So why is it a good and bad example? It is a good example na sinasabi kong kung anong iniisip mo, yun ang lalabas sa salita, sa iyong gawa. It is bad example kasi ang nasa isip ko during that time ay yung sarili ko. I was selfish, kaya yun din ang lumalabas sa bibig ko. Sayang oras ko, sayang pera ko, laging ganon. Kaya babalik ko po ulit ang tanong sa inyo, ano po ang iniisip nyo na natatranslate sa salita at sa gawa? Something to think about. True kindness is not just a virtue to be admired. Siyempre, kindness, nagsisimula din po yan sa isip natin. No? Simula sa pag-decide, sige, magiging mabait ako. Pero sometimes, or baka mas madalas pa, yung kindness parang nade-demote natin o kaya parang minamaliit natin minsan, nada-downgrade siya. No? Minsan tatanong sa'yo, ano nagustuhan mo sa kanya? Sabihin mo, ay kasi mabait siya eh. Sabihin sa'yo, lahat naman mabait eh. Parang sobrang simple na lang nung kindness para sa atin. Pero actually, it is a virtue, if we dig deeper, that has something to do and something that is connected kay Lord. It earns the favor of God and trust of people. Sino pagkakatiwalaan nyo ng cellphone nyo? Yung taong mabait o hindi? Bait, di ba? Kasi yung hindi, baka kalkalin, tapos screenshot, tapos, di ba? Kanino pagkakatiwala ang inyong yaman? Sa taong mabait o hindi? Sa mga magulang, kanino nyo po pagkakatiwala ang anak nyo? Sa mga mababait o hindi? Kaya yung mga mababait, may pabor talaga yan sa tao. At saka kay Lord. So pakitanong sa katabi, mabait ka ba? Oo naman. O kaya, oo naman. Labas sa ilong. Let's start po with 3 C's of real kindness. So, 3 po yan. This is also, again, parang checklist po siya. Kung totoong mabait ka, yan, sabi mo sa katabi mo, kung totoong mabait ka, dapat meron ka nitong 3. Kung wala naman, syempre, something to develop and to work on. Number 1 is choose compassion. Number 2 is to chase cheerfulness. And number 3 is to create consistency. And we will learn more about this by studying the story of Cornelius. Makikita po natin yan sa Acts chapter 10. So number 1, letter C is choose compassion. Pakisabi, compassion. Simulan po natin ang storya ni Cornelius. Acts chapter 10 verses 1 to 2. In Caesarea, there was a man named Cornelius who was a captain of a group of soldiers called the Italian unit. So, isa po siyang centurion. Alam niyo po yung centurion? Centurion ni Judas. Nakakatawa. Okay. So, isa po yung captain, isa po yung officer. Tawa kayo, no? Isa po yung officer. So, ibig sabihin, meron po siyang mga troops. Meron pong sumusunod sa kanya. Ano po? Bukod po doon, he was a very religious man. He worshiped God, and so did who lived in his house. He had given a lot of money to the poor and was always praying to God. So, bukod sa isa siyang officer, siya po ay isang religious man, isa siyang worshiper, at isa siyang generous man na nagbibigay ng tulong sa iba. He was prayerful, and we can also consider him influential kasi pati yung household niya, lahat ng ginagawa niya, ginagawa din nila. Okay, so compassion flows from a God-focused life. His faith shaped his actions, prompting him to help the needy and pray continually. So sa tingin niyo po ba, inborn kay Cornelius na maging prayerful, worshiper, at maging giver siya? Tingin niyo po, inborn po ba yun sa kanya? Pagpanganak niya, religious agad siya. Hindi. Katulad din po yan sa atin. No, hindi po siya inborn. So ibig sabihin, sinadya niyang mangyari yun sa kanya. And he started by
thinking by believing in God. Sino ba magiging source nung kanyang paniniwala na kailangan niya maging matulungin sa iba? Na kailangan niya maging worshiper? Kailangan niya maging prayerful? Wala po nabanggit sa Bible na ibang naging source niya noon o natutunan niya kung hindi si God lamang. Po. So, yung compassion, ganun din po yun sa atin. We can be compassionate to others if we start believing in God. Most especially kung naniniwala tayo na si God ang unang naging compassionate sa atin. Pakitanong sa katabi, compassionate ka ba? Pakisagot, ano ba yung compassionate? Di pala alam yung compassion. So, yung compassion is, ano sa Tagalog po ng compassion? Mahabagin, yes. Habag o pagkalinga. Okay, so para magkaroon po tayo ng more context, ano ba yung compassion? So sa life ni Cornelius, naging compassionate siya kasi sabi, marami siyang pera at ibinibigay niya yon sa mga mahihirap. At yun ay ginagawa niya dahil naniniwala siya kay Lord. Sino po dito naniniwala kay Lord? Amen! So ano po yung ginagawa natin? Lumalabas na action sa atin dahil naniniwala tayo kay Lord. Ano po kaya yun? So ang challenge sa number 1, see real kindness, we should choose compassion. Ngayon, madali pong maging mahabagin at madaling maging kumalinga sa iba na sa tingin natin, kailangan po nila yon. So the real challenge is, kaya po ba natin maging compassionate sa mga taong tingin natin hindi nila karapat-dapat tumanggap ng compassion? Doon kasi po, mas masusukat ang pagiging Kristiyano ng bawat isa. Po, meron pong isang tao, itawag natin sa pangalang, hindi naman ilalaglag. So meron pong isang tao sa aking buhay na may malaki po siyang atraso sa akin. Po. At hindi po siya yung parang atraso na isang beses lang. Paulit-ulit po siya. At ang weird po dito ay for some reason, alam niya namang may atraso siya sa akin. Pero lumalapit pa rin siya sa akin para mag-open ng buhay niya, humingi ng tulong, ganyan, or parang pray mo naman ako, ganyan. Na para bang wala ka bang atraso sa akin? Alam mo ba wala ka atraso? Parang gano'n. So, dumating ako sa point na sukdulan na. So, nag-compose na ako ng message. Nagalit talaga. Tsaka masasakit na mga salita. Compose na ako. Ito ka. Ganyan na kanina. Tapos, naniniwala akong pinigilan ako ni Lord. Wag. Sabi, wag. Hindi, kasi wag. So, ang ending ko po, binura ko lahat ng message. Binura ko siya, tapos sabi ko, okay, I will pray for you. Labag sa loob, no? Kasi parang yun yung sinasabi sa akin ni Lord noong time na yon na wag kang magalit sa Kanya. Na-experience yun na po ba yun? Ang sarap po mag-walling, no, ng time na yun. Kasi parang, talagang nandun ka na pero kailangan mong maging mabait para sa kanila. That's the real test. Para sa akin po, yun yung real test. Kasi parang hindi po masyadong test yung, oy, kawawa ka naman, sige, bigyan kitang tulong. Pero remember, ang second command po sa atin ni Lord, ni Jesus, is to love your neighbor as yourself. Ay, meron pa palang isang commandment, love your enemies. Diba? At sabi po sa 2 Corinthians, love is kind. So, kailangan po natin maging kind din sa ating enemies. Pag binato po tayo ng bato, batuhin po natin ng tinapay na may spam na nasa lata pa. Joke lang. Joke lang po yun, wag po. Ipalaman nyo na para mas masarap.
Okay, tanggalin po sa lata. Masama po yung may lata. Okay ba? Ephesians 5:9, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. So kung meron po tayong nasa isip na natin, naniniwala tayo kay Lord, and we are led by the Holy Spirit, magbubunga po siya sa compassion. So action point po natin is to ask the Holy Spirit so we can be mindful of our words and deeds, even when stressed, avoid comparison, sarcasm, gossip, or envy. Choose to be good and do good. So pakisabi sa katabi, choose compassion. That is number 1C. Number 2C po is chase cheerfulness. Pakisabi po, cheerfulness. Okay. So the following verses, medyo mahaba po sila. I will try to summarize as best as I can. So sa pagpapatuloy po ng kwento, isang araw, si Cornelius po ay biglang may isang angel na nagpakita sa kanya. At ang sabi sa kanya ay, ano ba sabi sa kanya? Sabi sa kanya ay, hanapin mo si Peter at papuntahin mo dyan sa bahay mo. So agad-agad, sinend niya yung mga tao niya para hanapin si Peter. Si Peter naman, nagugutom siya, nag-prepare ngayon ng kanyang dinner. At habang nagpe-prepare siya, nakakita siya ng vision. At mula sa vision, nakakita siya, mula sa langit, merong malaki at malawak na telang bumaba. At nung na-spread na yung tela, nandoon kasama mga hayop, birds, reptiles, mammals, amphibians. Hindi, walang amphibians. Talagang nandun lang ay animals, birds, and reptiles. Okay. And then, sabi, nakarinig siya ng voice. Ang sabi po ng voice sa kanya ay, Peter, rise, kill, and eat. Yun po yung commandment. So, ang sabi naman ni Peter, Lord, hindi pa po ako, sabi niya, no Lord, hindi pa po ako nakakakain ng anything common and unclean. Kasi may batas po yun sa kanila, bawal po nilang kainin. Yung mga animals declared as common and unclean. So sabi nung voice na nagsabi sa kanya, na nakausap sa kanya, nagsalita ulit, ang sabi ay, whatever God has made clean, do not call common. So during that time, parang sinasabi, pag sinabi kong kainin mo yan, it's no longer common or unclean. Pwede mo nang kainin yan. So 3 times nangyari yon, and then umakyat ulit yung malaking malawak na tela sa heaven. And then sakto, nung patapos na yung vision, dumating yung tao ni Cornelius, sinusundo na siya. Tapos, pumunta na sila, nag-journey sila papuntang bahay ni Cornelius. Sabi pala ni nung mga ni Peter sa kanila, bakit kayo nandito? So ito po yung nasa verse na makikita na natin ngayon, Acts 10:22-25. Sinabi na po nila na si Cornelius, a centurion, alam niyo na yung centurion, an upright and God-fearing man who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come. Sabi po ng angel kay Cornelius, sunduin daw po namin kayo para pumunta kayo kay Cornelius. So pumunta po sila, at nung nagkita po sila, inexplain din po, ang una pala nangyari, nung nagkita po sila, si Cornelius ay nag-bow down daw and worship kay Peter. At sabi po ni Peter ay, stand up, I too am a man. At dito na po, yung mga sunod na verses, dito po in-explain yung vision. Bawal po kasi sa mga Hudyo, sa mga Jewish, ang makisalamuha sa mga hindi Hudyo. So even yung pagpunta po ni Peter kay Cornelius, unlawful po siya, bawal po siya sa batas. Pero sinasabi ni Peter, dahil sinabihan ako ni Lord na gawin ito, susunod ako. Kaya pumunta po siya. Ginawa niya po yun, binisita niya po. And then, kinuwento naman ni Cornelius yung sinabi ng angel sa kanya. Kaya tayo nagkita ngayon.
Okay, I hope I summarized it well. Okay. Si Cornelius po, mataas ang posisyon niya. Okay? Mataas ang pinag-aralan niya, mayaman siya, may mga sumusunod sa kanya, maaaring may mga ari-arian siya. Compared with Peter, sinearch ko po kung anong educational background ni Peter, ang sabi lang po ay hindi mataas ang kanya pinag-aralan. And we know well na isa siyang fisherman at naging religious leader siya, hindi dahil nag-aral siya. Basis lang nun ay yung experience niya with Jesus, yung kasama niya. So kung i-compare natin, base sa standards ng society, mababa lang si Peter kesa kay Cornelius. Pero tingnan po natin yung mindset ni Cornelius. Cornelius had a positive, faith-filled mindset. He did not allow jealousy, resentment, or bitterness to cloud his actions. Hindi niya inisip, bakit kakailanganin ko pang kausapin yung Peter na yun? Wala namang masyadong pinag-aralan. Parang mas marami naman akong alam sa kanya. Bakit kailangan ko pa siyang kausapin? Kailangan ko siya pang puntahan? Hindi niya naisip yun. Ang naisip niya, sinabi ni Lord ito. So I will follow. Sino po dito, pag nagagalit, nagseselos, nagiging bitter, napapagod kayo o nasa-stress po tayo? Di ba nakakapagod, nakaka-stress? Si Cornelius, in-skip niya yung part na yon. Kaya chase cheerfulness, yun po yung hinabol niya. Ayoko na ma-stress sa mga selos-selos niya, kaya magiging bitter. Susunod na lang ako. So, sinabi po ba sa Bible na stress po ba si Cornelius dahil doon sa inutos sa kanya? Hindi po. And he actually received blessings when he encountered Peter. Tayo, hindi makareceive ng blessings kasi wala na, napagod na tayo sa pagiging bitter, sa pagiging prideful natin, sa pagiging resentful natin sa iba. So, kamusta po ang mindset natin? Gusto po ba nating ma-stress at mapagod? Let's chase cheerfulness. Resilient kindness is strengthened when we guard our hearts against negative thoughts about self and others. Sa dami po ng mga hindi magagandang bagay sa paligid natin. Hindi nga lang sa paligid, sa cellphone pa nga lang, dami ng hindi magagandang bagay. Can we please be kind to ourselves then by not entertaining negative thoughts and emotions? Pwede rin po bang maging kind tayo sa iba kasi hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan o sitwasyon nila. Yung katabi nyo po, pwedeng pangiti-ngiti, cheerful. Chase cheerfulness. Sige, I will chase. Pero deep inside, meron palang pinagdadaanan siya. Tapos ikaw naman, ayaw mo maging compassion, ayaw mo maging kind, kaya binash mo pa siya ng binash. Diba? So, ano po yung magiging effect nun sa bawat isa po sa atin? Pag maging kind po tayo sa iba, pwede po bang magbigay din tayo ng benefit of the doubt? Baka naman kaya siya moody kasi meron siyang pinagdadaanan. O kaya meron siyang mga ganito. At saka wag po tayong mabilis mag-judge. Paki-remind po yung katabi, wag tayong maging judgmental. So, meron pong isang beses na nagpadala po ako sa stress at saka sa galit. Sa work po ulit ito. So, may inassign na naman sa akin. This was, matagal na to, mga 10 years ago po siguro. Mga 15 pa lang po ako na. Joke. So, meron pong kailangan gawin na marami pong papel, documents, kailangan i-submit, i-process, asikasuhin, ganyan. At meron po akong senior na nag-guide po sa akin, supposed to be. So, ayan. Ang struggle ko po dito ay may papagawa siya. So, gagawin ko naman. Tapos, pag nakita niya, ay, ibahin mo to. So, ako naman, iibahin ko. Tapos, babalik ko sa kanya. Tapos, sabihin niya, ay, balik mo na lang pala yung dati. So, ako,
ba't pa natin parang gano'n lang. Sa isip ko lang, hindi ko naman siya sinasagot. Ba't pa natin iniba? So babalik ko sa dati. Sabi niya, eto, baguhin mo to. Ilang beses, babaguhin, babalik sa dati. Ganun. Nakakapagod. Dami pong papel na nasayang sa totoo lang nung time na yun. Struggle po ako noon. Tapos hanggang sa kinausap ko po yung isang office mate ko, shinare ko sa kanya yung mga struggles ko po doon sa senior ko na yun. Sabi niya sa akin, alam mo, wag ka na lang magpa-stress. Gawin mo na lang kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Sabi niya gano'n. Sumunod ka na lang. So sabi ko, sige nga, try ko nga yun, yung parang walang emotion. O gawin mo to, ginawa ko. Baguhin mo to, binago ko. Balik mo sa dati, binalik ko sa dati. Baguhin mo to, binago ko. Balik mo sa dati. Oh, sige lang, okay lang. Okay po sir, yes sir, yes sir. Sabi ko, nga no, hindi ako na-stress. Sabi ko, yung imbis na, yung iniisip ko, ano ba klaseng tao to, dapat alam niya yung tama. In-skip na natin yon, tinanggal natin yon. Sige, sunod lang, follow. Wala ang stress talaga, ang saya-saya ng life ko noong time na yon. Kasi talagang, yung emotion na yun, negative thoughts ko sa kanya, hindi ko, talagang nawala po talaga yung time na yon. So, I challenge everyone, lalo siguro sa mga nagtatrabaho sa atin, na may mga boss din tayo. So, para iwas stress, skip na po natin yung part na yon. And let's just do our best in everything na ibinibigay po sa atin. Okay po? Pag ikaw naman yung boss, pakiayos naman. Galit joke lang. Pag ikaw yung boss, syempre, if you are following God, you believe in God, be compassionate, ha? Okay, be compassionate. 2 Corinthians 10, tama ba? Yes, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. We destroy every proud obstacle, yan po yung nasa isipan natin, that keeps people from knowing God. Alam ng office, okay yan ang school, Christian ka, pero nagalit ka, tapos nagsabi ka na agad ng masasamang salita. So I think it's not a good testimony. Po? So let's capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. So ang action point natin po dito is to monitor thoughts, replace criticism or envy with gratitude and encouragement. Speak uplifting words daily, even small compliments and encouragements create ripple effects. So exercise po natin ngayon, pwede nyo po bang pansinin yung isang magandang katangian ng katabi nyo ngayon? Diba? Kahit maliit lang, ang ganda ng pilik mata mo, yung ganon. Diba? Yung ang ganda ng hugis ng tenga mo. Yan. O diba, may na-stress po ba dito? Meron po bang nanakit dahil binati yung magandang katangian? Wala, diba? Hindi po tayo na-stress. Let's chase cheerfulness. And the last one, letter C pa din, is create consistency. So ito na po yung last part. Ano po? Acts 10:42-46, and He commanded us to preach the gospel. Si Jesus daw po, sinabihan sila Peter to preach the gospel to people and to testify that He is the one whom God has appointed judge of the living and the dead. All prophets spoke about Him, saying that all who believe in Him will have their sins forgiven through the power of His name. While Peter was still speaking, the Holy Spirit came down on all those who were listening to his message. The Jewish believers who had come from Joppa with Peter were amazed that God had poured out His gift of the Holy Spirit on the Gentiles also. For they heard them speaking in strange tongues and praising God's greatness. Peter spoke up. Kinuha po ni Peter yung opportunity na pinadala ko dito ni Lord, i-share ko yung gospel. Nung sinare niya yung word ni Lord, bumaba ang presence ng Holy Spirit at na-amaze daw yung mga Jewish na kasama ni Peter kasi even if they are not Jewish, na-receive nila ang Holy Spirit. Ang love, ang presence, ang Holy Spirit, para sa lahat po yan. Para sa lahat po sa atin. Wala pong exempted. Gentiles man or Jews, Filipino man o hindi, lahat po yan ay para sa lahat.
Cornelius' life influenced his household and community. Isa makikita nyo pong consistent dun sa story ay laging kasama ni Cornelius ang kanyang household. Buong pamilya po, buong mga kasambahay, sinama niya. At malamang sa malamang, yung katangian ni Cornelius na prayerful, worshipper, giver, generous, ganun din po yung household niya sa tingin ko kasi na-train po sila. Sa ating pong bahay, para matrain ang ating mga anak, yung mga parents po natin dito, ano pong ginagawa natin? Remember, create consistency. Ano pong strategy ng mga parents natin para po matrain ang mga anak? Maging ano po? Paulit-ulit. Paulit-ulit. So, sa amin po, ganun ang training. Ganun ang training ni Mama. Sa amin, Pastor Beth. Bago ka umalis ang bahay, ang mga saksakan, tingnan mo kung may nakasaksak. Yung gripo, kung nakasara yan. Yung pintuan, ilak maigi. Baka may naiwang nakabukas ang ilaw. Yan. Pero ang training dyan, every week po yan. Sasabihin niya paulit-ulit. Kanina nga bago po, nauna po kasi ako sa kanyang umalis. Ako na yung nag-remind sa kanya. Ma, yung saksakan, yung ilaw, sabi ko sa kanya. Kasi ganun po yung training sa amin. Paulit-ulit, malamang dito rin po sa bahay, sa household po ni Cornelius, naging paulit-ulit po siya. Magpe-pray tayo, mag-worship tayo, magbibigay tayo sa iba. Kaya ganun din po yung household niya. Kaya nung nag-pray po sila, sa dulo pa nga po, baptize pa nga po yung buong household ni Cornelius. Damay-damay niya po. Gusto po ba natin yon para sa pamilya natin? That's why we need to create consistency. Mga anak na nandito, na napilitan lang sumama, para sa inyo po yan. Makukulitan kayo ngayon, pero maintindihan nyo po later on na it's also for your own good. Consistent good actions and kind speech naturally draws others, especially family, towards God. Kind character is more powerful than sermons or commands. So, balik po ulit ako sa context ng bahay. Yung parents po ba natin, paano po tayo kumausap sa ating mga anak? Kasi minsan yung mga anak natin gusto magkwento, kaso natatakot. Kasi baka mapagalitan. Pwede po bang sa mga parents po, request lang naman po, no? Pwede po bang magbigay lang po tayo ng enough space na maramdaman po ng mga anak natin na, ay, pwede ako magkwento kay mama, pwede ako magkwento kay papa. Na pag meron silang sinabi na sa tingin natin na mali, wag po muna natin sabihin na, alam mo, mali ka eh. Hindi mo dapat ginawa yan. Kasi hindi na po yun magsasabi ulit, hindi po magkukwento. Nangyayari, naghahanap po sila sa labas ng bahay nang sasabihan nila, kukwentuhan nila. Hanggang sa kung ano-ano na po yung nangyayari sa labas. So dapat sa loob po sana ng bahay. Pag lumapit sa inyo, pwede po ba ako magkwento? Bumagsak po kasi ako eh. Sayang ang baon mo, anak. Next time, di na po magsasabi. Diba? Dapat, sayang ang baon mo, anak. May nahon. Hindi po ganun. So, ano po, pag-aralan natin yung strategy kung paano natin mat-train yung mga anak natin na kayanin, ano po, na magsabi ng totoo at maramdaman nila that they are welcome, they are loved. Okay lang magkamali, pero babawi next time. Pwede po yung ganun. Kahit po dito po sa atin sa church, sa mga faith groups natin, kung gusto po natin na yung mga leaders po, kung gusto po natin na makapag-open up yung mga kasamahan po natin sa faith group, let's become embracing. Let's welcome them and hear them out. Minsan naman, ang kailangan lang po talaga natin yung makikinig eh. Hindi po talaga yung mag-a-advise. And vice versa po, kasi yung mga malalaking anak na po dito, minsan yung mga magulang din po, nagsasabi po din sa mga anak nila. So sana yung mga magulang po natin, mga anak po na malalaki na, ang challenge naman po ay, huwag po tayo masyadong sobrang maging busy, para hindi po sila kamustahin, para hindi po sila samahan kumain.
para malaman din po ano na yung lagay nila. Ba, kailangan po ba nila ng salon pass, ganon. Kasi minsan, mga magulang nagpapakalakas din eh. Ayaw din magsabi. Kailangan yung strategy po namin magkakapatid, magsusumbong po yung mas nakakabata. Kuya, si mama ganito, si papa ganito. Pero sila yung magkakasama sa bahay. So ako naman, opa, bakit ganito daw, ganyan? Okay, sige. Napapagalitan yung tatay no? So, ayun po. I-improve po natin yun. And let's create that consistency sa bahay po natin. Matthew 5:16. Let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. So yun ang calling po sa bawat isa sa atin, to be a light, to shed light in this world. So how can we do that? Let's be kind to others and let's be consistent in doing it. Huwag po sana yung umpisa lang. Maging mabait ako ngayon, pag talikod ko, hindi na ako mabait, di ba? So let's be consistent po. So the action point is being kind every day shows God's love and inspires others to believe and follow Him. Our homes are the first place where our transformation should be seen. The way we live, speak, and love there reflects God's great work in us. So ang challenge po sa atin ay simulan po natin sa ating mga tahanan. Ano po? Simulan po natin sa asawa, sa anak, diba? Sa apo, kung sino man yung mga kasama po natin. Simulan po natin at maging consistent po tayo dyan. Meron pong blessing when we become kind to others. No po? Pero, ang naman po dyan, ang tinatarget po natin, ang dinedesire po natin sa bawat isa, is to be kind to others. Kahit wala pong anything in return. Knowing na naging kind ako sa iba kasi unang naging kind si Lord sa akin. At si Lord na po ang bahala sa inyo. Sabi nga po sa isang critically acclaimed song of the century, sabi po doon, good boy, ang bait mo naman, pagpalain ka ni Lord. Kayo talaga, Pagpapalain po tayo, Lord, kapag nag-extend po tayo ng kindness. Hindi lang po yun, we show who God is whenever we show kindness to others. So, sana kung mabait ka na ngayon, maganda, ma-change yung mindset natin. Kaya ako magiging mabait kasi si Lord mabait din sa akin. So, pwede po ba tayong maging mabait sa oras na ito? And forevermore, kasi create consistency. Sige po, tayo po tayong lahat. And pwede po bang umikot tayo and show kindness through our words or small actions, tap the back, ihag po a brother, a sister, say a very, very encouraging word. Be a father or a mother, kahit po sa mga kabataan natin, show your respect to our mothers and fathers here. Simulan po natin dito sa church. Ayan. Isa po yan sa dapat kilala pagka taga-faithful ka. Mabait. Yan. Mabait ang bawat ka-faithful. Sige po, yung mga nandito, pwede po kayo pumunta sa kabila. Yung mga nandito, pwede rin pumunta sa kabila. Ito po ang unang step ng kindness po natin. Alam niyo po, yung lalakad kayo papunta sa kabilang side. Ano na yan? Pagiging nagpapakabait na kayo kasi nagbibigay na kayo ng effort eh. Mga faith group leaders po, sa inyong mga ka-members. Ayan. Thank you po. Thank you po for being kind to each other. At this time, pwede po bang maging mabait naman po kayo sa sarili nyo,
And tap yourself. You're doing a good job. Kaya mo yan. Makakabangon pa tayo. May maganda kang future. Come on, encourage yourself. You are blessed. You are loved. Hindi ka nag-iisa. Amen. And right now, as we believe and receive the compassion that comes from the Lord, I think it is only right to praise and worship our God. Kaya tara po, purihin po natin ang ating Panginoon. For He first loved us. So let us give back our love through our worship. Taas po natin ating mga kamay, bukas po natin ating mga bibig, and let us worship and honor our God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Where the sky meets the sea and breaks free, when compassion and love are met with thee, you've always been there. Yes, you have. Hallelujah, Lord. Yes, you Worship have. and honor you. Ancient one, so You are truly amazing, God. Hallelujah, Lord. you are holy one, overwhelming. Come on, church. Let's shout and declare the name of our God. Yahweh. Yahweh. Hallelujah. Yahweh, faithful God, you're here to stay. Yahweh, forever and always the same. Yahweh, faithful God, you're here to stay. Father God, we thank you so much, Lord. We do not deserve your compassion, O God. Your love, Lord. We do not deserve it, Lord. But we are so thankful and grateful, Lord, na pinili mo po ang bawat isa upang tumanggap ng napakalaki mong pagmamahal, Panginoon. And as each one overflows with love, Lord, allow us to share, Lord God, to be compassionate to others, Lord God. And Lord, to be consistent in doing so that we may always tell the world, kaya kami ganito dahil ganun ka po sa amin, Panginoon. And Lord, for those who needs compassion themselves right now sa oras na ito, Panginoon, alam mo po ang pinagdadaanan ng mga kapatid ko pong ito, Lord God. For those who feel that they are alone or they are not loved or nagsastruggle na po sila, nahihirapan na po sila, Father God, show them, Lord, show them that you have a big, big, big love for them, that they are not alone. Be affirmed that the Lord, He is good at hindi ka po niya pababayaan sa pangalan ni Jesus. Hindi ka po niya iiwanan sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for your presence, and thank you, Lord, for your compassion. We will forever praise you and worship you. In the name of Jesus, we all pray. And let everybody say, Amen and Amen. Can we clap our hands for Jesus? Mas malakas pa po. Praise God. We may now be seated.
Yes! Sino pong na-bless sa ating message for today with our Pastor Nico Palier? So, ang sabi doon is always be kind or kindness, di ba? So today, we encourage you to be kind enough to bless the Lord. So, meron tayong ipapamigay ng mga envelopes for our tithes and offering. So, share natin tong verses na to from 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 11. So, remember, a stingy planter gets a stingy crop. A lavish planter gets a lavish crop. I want each of you to take plenty of time to think it over and make up your own mind what you will give, that you will protect you against sub-stories and arm twisting. God loves it when the giver delights in the giving. God can pour on the blessings in astonishing ways so that you're ready for anything and everything. More than just ready to do what needs to be done, as Swam Psalmist puts it, he throws caution to the winds, giving to the needy in reckless abandon. His right living, right giving ways never run out, never wear out. This most generous God who gives seed to the farmer that becomes bread for your meals is more than extravagant with you. He gives you something you can then give away, which grows into full-form lives, robust in God, wealthy in every way, so that you can be generous in every way, producing with us great praise to God. So in short, God loves a cheerful giver. So, ready na po tayo magbigay? Kasi ako personally, in relation dun sa word ni Pastor Nico, sabi sa Cinderella, always be kind, always be loving, and always be understanding. So, mahalin natin si Lord through giving. So, yung mga binibigay natin, it can go ng malayong malayo as we support our mission teams. So, marami tayong mabless kapag nagbibigay tayo kay Lord. And syempre, ang sabi, hindi lang tayo nagbibigay para matulungan yung ibang tao, but nagbibigay din tayo because it glorifies the Lord. So, aside from that, syempre, we really encourage you guys to join our Pamaskong Handog this Christmas. So, you can indicate on your envelopes for Pamaskong Handog para sa kanila at mapunta yon yung 500 pesos or kung magkano man yung ibibigay mo. So, ready na ba yung mga prayers natin? Pwede ba natin ipag-pray yung mga tithes natin? So, can we itaas natin yung mga envelopes natin as we pray? So, God, thank you, Lord, for this day that you given to us. Lord, bless our heart, bless our intention as we give you today. Lord, kayo yung magbibigay ng pagpapala on behind, Lord, ng itong pagbibigay namin today, Lord God, i-multiply mo, Lord God, na hindi namin na-expect yung mga ibibigay namin today. And we bless you, Lord, we bless other people, and we love you too, God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So you may now give to our offering. Everything will be alright, alright. You got the victory. Everything will be alright. Sit on the winning side of the victory. Everything will be alright, alright. You got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. Binabati po natin lahat po ng mga nakatapos sa Faithful Weekend yesterday. Yes! Praise God for your lives. And right after this, meron po tayong water baptism at 1:30 p.m. Sa lahat po ng mga nakapag-decide na to really follow Jesus and to publicly declare, yes, believer na ako, sama po kayo sa water baptism. Just coordinate po kay Pastor Wenica na nasa likuran po. Ayan. So, siya po ang mag-guide po sa inyo kung paano po yan. Thank you very much po sa mga nag-share ng blessing sila. Kasi po, as you have give this morning, katulad po nung Faithful Weekend natin, so yun po yung natutulungan po natin sa ating mga giving. Kaya sa mga gusto pong sumama ng Faithful Weekend, ang susunod na schedule po natin is on February naman. Kaya pwede pa po tayong mag-prepare dyan. Ladies po, at
ating mga kababaihan, nanay, ate. Yon. Sama po kayo sa Ladies Fellowship. 1 p.m. po. Saan po dito gagawin? Dito po? 1 p.m. po dito. Naku, nagsaing po sila. Kaya dapat sumama po kayo sa fellowship. Okay, so ngayon po tinatawagan lahat ng mga may kindness sa kanilang buhay. Tayo na po tayong lahat. Oh, daming kind. Sana makita po natin yan sa ating mga buhay. Let us all raise up our hands. Father God, salamat po sa buhay ng mga kapatid ko pong narito ngayon. I declare overflowing blessings po sa kanila. At higit sa lahat, I pray, Lord God, that you will send them to people na papakitaan po nila ng kindness, ng compassion, na nanggagaling po sa inyo. Empower these people, Lord God, to spread the love and spread the word. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit,